Lumapit si Anshai sa kanila. Naiwan siyang hindi makapaniwala. Kung paano bigla na lang naging maayos ang mga bagay. Tumayo siya upang salubungin ito at huminto sa harap niya. Sinabing matagal na rin mula noong huli silang nagkita. Gayunpaman, dumaan lang ito kay Junwoo at dumiretso kay Ahayen. Binati ni Ahayen si Anshai at tinawag itong ate. At sinabing matagal na rin mula noong huli silang nagkita. Tinanong niya kung 2 taon na ba ang lumipas mula noong huli silang nagkita. Ipinaalala ni Ahon kay Anshai na minsan nitong sinabi sa kanya. Natigilan na ang pagnanais na makapasok sa Hunter Academy. Ngunit pabirong tinanong kung ano ang balak niyang gawin ngayon. Na siya mismo ay naka-enroll na. Nanatiling tahimik si Anshai habang tinatitigan si Ahayen. Na nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan nila. Si Junwoo, na walang alam sa nakaraan ng 2 dalaga. Napansin ang matinding sama ng loob na bumabalot sa hangin. Naramdaman din niyang tila may matinding pag-ayaw si Anshai sa kanya. Naisip niya kung may koneksyon ba ito sa matinding kagustuhan ni Ahayen. Na maging bahagi ng student council. Binasag ni Ahon ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtalikod. Sinabing aalis na siya dahil mukhang wala namang dapat pang pag-usapan. Nang tanungin siya ni Junwoo kung paalis na siya, sinagot niya ito ng, mas malala yata ang sitwasyon mo kaysa sa akin. Ngunit bigla siyang natigilan sa kalagitnaan ng kanyang paglakad. Nang biglang tanungin siya ni Anshai kung nasaktan ba siya, galit na lumingon si Ahayen, tinitigan ng masama si Anshai. At nagpatuloy sa paglalakad habang sarkastikong nagtanong. Kung bakit bigla itong nagpapakita ng malasakit. Sa puntong iyon, napatawa na lang si Jong Hyun sa alang-inang paraan. Sinubukang pakalmayin ang sitwasyon, at nagpasalamat kay Anshai sa pagbisita. Pagkatapos ay tinanong niya kung tama bang isipin na magkakilala na talaga ang dalawa noon pa. Ngunit nang mapansin niya ang matalim nilang mga titigan, napansin niyang hindi maganda ang unang impresyon nila sa isa't isa. Dahil sa bigat ng tensyon, pabiro niyang sinabi na baka mas akal siya at mamatay kung mananatili pa siya doon. Kaya nagpaalam siya ng awkward, sinabing mag-usap na lang sila ng mas comfortable. At nag-anunsyong lalabas muna siya saglit. Habang papalabas, walang pakialam na sinabi ni Junwoo kay Anshai na mag-usap sila sa labas mamaya. Sinundan siya ni Anshai. Naiwang nakatulala at walang masabi si Jong Hyun. Diretsahang tinanong ni Jung Kei si Junwoo kung anong problema nito sa kanya. Hindi ito agad nakasagot, hindi sigurado kung paano sisimulan ang usapan. Wala siyang plano kung ano ang sasabihin oras na magkita sila. Pinag-isipan niyang diretsahang hingi na ayusin nito ang isang pulong kay Sukdo. Ngunit nagdesisyong mas mabuting ipakita muna ang paghanga niya rito. Kahit alam niyang baka hindi iyon makatulong upang makabuo ng magandang ugnayan. Pagkatapos, binanggit ni Ahayen ang tungkol sa exam. Sinabing narinig niyang mag-isa nitong hinarap ang subjugation. Sumagot siya na si Ahayen naman talaga ang gumawa ng halos lahat. Siya lang ang nagtapos ng laban. Ngunit kinontra siya ni Ahayen. Sinabing alam niyang walang paraan para mapabagsak niya ang isang boss na ganoong kalakas ng mag-isa. Idinagdag pa nito na bagamat normal lang ang maramdaman ng kaba, bilang isang first year na special admission student, napakahusay niyang humawak ng sitwasyon. Sinabi pa niyang halatang hindi lang pangpasikat ang mga payo niya noon. Nagkibit-balikat si Junwoo, sinabing hindi niya gusto ang sitwasyon. Pero mukhang medyo mayabang lang si Jong Hyun. Naasar si Anshai sa sinabi niya at tinanong kung pinipikan ba siya nito. Ipinaliwanag niyang hindi iyon ang kanyang intensyon. Gusto lang niyang makipagkita upang magkaayos. Sila, tinanong ni Jung Kei kung ibig sabihin ba nito, na gusto niyang maging student council member at sinusubukang magbuo ng koneksyon. Dagdag pa niya, sa kakayahan nito, hindi na niya kailangang gumawa ng ganoong bagay. Sinimulan ni Junwoo ipaliwanag na wala siyang pakialam sa student council. Pero bigla siyang pinutol nito ng may galit. Sinabi niyang kahit anong gawin niya upang maging miyembro ng student council. Huwag niyang idamay si Ahayen. Napabuntong hininga siya ng may inis at sinabing, parehong-pareho lang talaga ang magkapatid. Hindi sila nakikinig sa kahit sino. Nagtaka si Anshai at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niyang kung tungkol man sa pagpasok o hindi. Ang talagang hindi tumitigil sa pag-uusap tungkol sa pagiging student council member ay si Ahayen mismo. Nagulat si Anshai sa narinig. Idinagdag pa ni Junwoo na bukod sa council,
Mayroon pa siyang hindi natatapos na usapan tungkol sa lolo nito. Biglang itinulak siya ni Anchai sa pader ng may puwersa, at matalim na tinanong kung ano ang totoo, kung may hinihingi bang pabor si Ahayan sa kanya. Naiinis siyang sumigaw, tinatanong kung ano ba ang pinagsasabi nito. Pero sinigawan din siya ni Anchai na magsalita ng maayos. Pinagdiinan pa nito, tinatanong kung humingi ba ng tulong si Ahayan para sa pagtakbo sa student council, o kung gusto ba nitong maghiganti para sa kanya. Napamura si Junwoo, itinaas ang isang paa sa pader, at malakas na itinulak ang sarili. Itinapon si Anchai sa kabilang panig, pero mabilis itong nakabawi, tinaas ang tuhod, at tinangkang sipin siya. Sinundan niya ito ng isang suntok, ngunit nagawa niyang iwasan at tumalon palayo. Napansin niyang ibang-iba ang mga galaw nito kaysa dati. Sa antas na ito, napakahusay na ng kanyang kakayahan. Kahit pa para sa mga miyembro ng Dungeon Management Team. Nagulat siya nang biglang lumitaw ito sa ilalim niya. Isang kamao ang tumataas upang umatake. Bagamat madali niyang naiwasan ang suntok, napansin niya ang hindi pangkaraniwang bilis nito. At napagtanto niyang seryosong minamaliit niya ito. Habang iniiwasan ang mga atake nito, nagtaka siya kung bakit hindi ganito kagaling. Ang ipinakita nito noong huling pampublikong subjugation. Pumihit siya upang umiwas sa isa pang suntok. Sabay mabilis na hinayla ang benda sa kanyang kamay. At itinapon ito sa mga mata nito upang harangan ang paningin. Samantalahin ang pagkakataon, malakas niya itong itinulak at ipinaloob sa pader. Itinutok ang kanyang kamao sa mukha nito. Sa kalmado nitong tinig, tinanong siya kung hindi ba siya lumalabag sa mga patakaran. Tinugon niya ito ng tanong din. Mayroon bang tunay na mga patakaran sa paaralang ito? Nagkomento si Wanshir na para sa isang special admission student. Mukhang mabilis siyang nakakaangkop. Sinagot naman niya na mas mahusay itong gumalaw kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos, tinanong niya ito kung ano ang nangyari noong huling subjugation. Sa halip na sumagot, paalala lang ang ibinigay nito. Sinabi niya na hindi kasing simple nang iniisip niya ang failed. Hindi nila namalayan na nakakuha na sila ng pansin mula sa ibang mga pasyente sa pasilyo. Idinagdag pa nito na ang subjugation ay hindi lang tungkol sa pagpapatamba ng kalaban, kundi kung paano mo mapapalakas ang interes ng mga tao. Nagpanteng ang tenga niya sa sinabi nito, at napansin naman nito ang kanyang reaksyon. Tinanong siya nito kung ano ba talaga ang gusto niya. Sumagot siya na wala namang mabigat na dahilan. Kailangan lang niyang makausap ang lolo nito. Ang tanging gusto niya ay makakuha ng ilang sandata mula sa support headquarters. Nagulat ito at sinabing imposible iyon. Nabigla siya sa sagot nito. Iginiit niya na narinig niyang ang mga sandata ay karaniwang pang-display lang naman. At bilang direktor ng support headquarters, tiyak na kayang maglaan ng ilan ang lolo nito. Ngunit mariin itong tumanggi. Sinabing kahit anong hiling ay hindi nito mapipilit ang kanyang lolo. Pinilit niyang alamin kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit biglang may lumapit na nurse. Sumisigaw sa kanila dahil sa gulong idinulot nila sa ospital. Itinulak ni Yang ang kamay niya at umalis. Tinawag niya ito, sinabing magtatagpo pa silang muli. Ngunit malamig itong sumagot. Hiling niyang huwag na siyang magpakita sa harap nito kailanman. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing mahirap mangyari iyon. Lalo pat apo ito ni Sukdo. Pagbalik niya sa kanyang silid sa ospital, agad siyang tinanong ni Jung Hyun kung kamusta ang usapan nila. Sumagot siya na hindi ito naging maayos. Tumango si Jung Hyun. Sinabing inasahan na niyang magiging ganito ang resulta. Pagkatapos, tinanong niya kung hindi ba maganda ang relasyon ni Unfrost sa kanyang lolo. Saglit na nag-alinlangan si Jung Hyun. Iniisip kung paano ipapaliwanag bago sumagot. Hindi naman ito ganap na masama, pero hindi rin maganda. Mas formal lamang ang kanilang ugnayan. Tinanong niya kung ibig sabihin nito ay hindi ito tulad ng isang normal na pamilya. Kinumpirma iyon ni Jung Hyun. Nang tanungin kung ano ang kanilang pinag-usapan, ipinaliwanag niya na humiling siya kay Ansha na kausapin ang kanyang lolo para sa isang pabor. Ngunit agad siyang tinanggihan nito. Sinabing imposibleng mangyari iyon. Sinabi ni Jung Hyun na may punto siya. Dahil hindi pa kailanman humingi ng kahit ano si Yoon Kyun sa kanyang lolo. Dagdag pa niya, nakakatakot talaga si matandang Sokdo. Tinanong niya si Jung Hyun kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit sagot lang ni Jung Kyun. Hindi ito bagay na dapat pag-usapan dito.
Pagkatapos, pabirong sinabi ni Jong Hyun na kasalanan niya rin naman. Dahil nagbigay siya ng isang one-sided na hiling. Siyempre, hindi ito papayag. Naitanong niya kung dapat ba siyang nag-alok ng pera. Na ikinatawa lang lalo ni Jong Hyun. At para saan? Kailangan ba ni Freehyun ng pera mula sayo? Biglang naging seryoso si Jong Hyun. Sabay sabi na baka may isang bagay na maaaring makuha ang interes nito. Nang tanungin kung ano iyon, sumagot si Jung Han na ang sagot ay kung aalis si Ah-haen sa akademya. Ipinaliwanag niya na hindi siya sigurado kung bakit. Pero mukhang hindi talaga gusto ni Yoonju na naroon si Ah-haen. Napaisip siya, naalala kung gaano kabilas kumilos si Ayon kanina. Tinanong siya ni Junhyun kung sa tingin niya posible iyon. Sabay mungkahi na kung mapipilit nilang umalis si Ayon. Baka magbago pa ang isip ni Yoonju. Ngunit bago pa siya makasagot, pinatigil siya ni Junwoo. Sabay hudyat na manahimik. May narinig silang mga yabag papalayo sa labas ng silid. Ilang sandali ang lumipas. Sa labas ng ospital, nakaupo si Ah-haen sa isang bangko, tulala at malalim ang iniisip. Naalala niyang narinig niya sina Jong Hyun at Junwoo. Kung mapipilit nilang umalis siya, baka sakaling pag-isipan ni Moon Chen. Binalikan niya ang lahat ng kanyang ginawa, para lang makapasok sa student council. Ang tanging dahilan niya ay ang paghihiganti sa matandang asakdo. Ngunit alam niyang hindi lang ito simpleng paghihiganti. Dahil sa kanyang kakayahan, kahit ang simpleng makapagtapos ay tila imposibleng maabot. Lalo pa ang maging isang student leader, kung saan libo-libo ang nag-aagawan para sa posisyon. Kaya naman kailangan niya si Kim Junwoo, isang first-year student na higit pa sa antas ng kanyang taon. Kung matutulungan siya ni Junwoo, baka sakaling may pag-asa. Maraming beses na niya itong tinanong. Ngunit ngayon, malungkot niyang napagtanto, na wala naman talagang dahilan para tulungan siya nito. Pilit niyang kinumbinsi ang sarili na ayos lang. Dahil ganito naman palagi ang nangyayari sa kanya. Kaya ngayon, wala siyang ibang pagpipilian, kundi subukang ayusin ito ng mag-isa. Habang nakaupo siya roon, may lumapit sa kanya. Si Junwoo, ano sa tingin mo ang ginagawa mo rito? Tanong nito sa kanya. Ang lungkot mong tingnan, parang bata pang hindi sanay sa buhay. Nagulat siya, saka mabilis na sumagot. Aalis na rin naman ako. Umupo si Junwoo sa tabi niya. Wala lang, nagtatanong lang, sabi nito. Sabay tanong, iniisip mo bang mag-drop out? Nagulat siya, napatitig sa kanya. Sabay nauutol na sumigaw. Bakit ko naman gagawin yun? Kalma lang siyang tinignan ni Junwoo. Alam kong sasabihin mo yan, sabay tipid ng ngiti. Sa casual nitong tono, sinabi nitong nag-away sila ni Yanti kanina. Nagtaas siya ng kilay. Anong pinag-usapan niyo? Talagang nag-away kayo. Tumanggo ito, nagkasuntukan pa nga. At masasabi kong may ibubuga talaga si Anshai. Dagdag pa niya, dahil sa laban namin, mas lalo lang gamulo ang sitwasyon. Mali na ang unang impresyon namin sa isa't isa. Ngayon pangalawang beses na kaming nag-away. Sabay buntong hininga. Iniisip ko kung dapat ko nang baguhin ang diskarte ko. Baka kailangan ko nang gumamit ng pananakot imbes na panunuyo. Napangiwi siya, Kadiri. Ibig mong sabihin, pagbabantaan mo si Anshai. Diretsyong sagot nito, hindi ako nagbibiro. Babalak ko nang hanapin ang kahinaan ni Anshai. Napakunot noo siya. Anong kahinaan naman ang meron ang isang tulad niya? Itinuro siya ni Jun. Woo, ikaw. Nanlaki ang mga mata niya. Teka, anong ibig mong sabihin? Nagpatuloy si Junwoo, si Anshai ay isang student leader na. At kahit hindi pa gumraduate, isa na siyang top-rankang hunter. Bukod pa roon, ang lolo niya ay isang malaking tao sa asosasyon. Tumingin ito diretsyo sa kanya. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit sa tingin mo may pakialam siya sa isang tulad mong nasa class E? Napalunok siya. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Ano man ang gawin mo, hindi mo siya kayang tapatan. Napahigop siya ng inumin niya. Pero agad niya rin itong idinure sa sobrang gulat. Napairap siya. Aba, marunong naman akong umamin kung hanggang saan lang ako. Sabay diin. Kaya wala sa hulog ang sinasabi mo. Sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang gawing makabuluhan ito. Lalo pang nilito siya. Ipinaliwanag niya na siya mismo ang gagawa ng paraan. Upang gawing makatotohanan ito. Sapat upang bantayan ang posisyon ni Anki at ilantad ang kahinaan nito. Hindi siya nakapagsalita sa gulat. Tinanong niya si Junwoo kung iniisip ba nitong wala siyang kumpiyansa sa sarili.
Noong una, nag-alinlangan siya. Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ng mabuti, bigla siyang sumigaw ng may matibay na paniniwala. Kaya ko to, napangiti si Junwoo sa kanyang kumpiyansa. Tumayo ito at sinabi na tapos na ang kanilang usapan. Dagdag pa niya, wala na silang gaanong oras, kaya pinapayuhan niya ito. Simula bukas, ibubuhos na nila ang lahat. Ang layunin nila ay siguruhing makuha niya ang kanyang posisyon bilang kandidato sa Student Council. Bago magsimula ang ikalawang semestre, tinanong niya kung tama ang pagkaintindi niya rito. Kinumpirma niya na tama ito. At idinagdag pang may isang miyembro ng Parents Association o sinumang may kontrol sa konseho ang kailangang pabagsakin. Habang papalayo ito, sinabi nitong aalis na siya. Tinawag niya ito, at nang lumingon si Junwoo, nakita niyang may luha ng tuwa sa kanyang mga mata. Salamat, Anya. Napabuntong hininga lang si Junwoo at nagpatuloy sa paglalakad, nang hindi na nagbitaw ng kahit isang salita. Samantala, sa isang sushi restaurant, isang lalaki ang nagtanong sa isa pa kung maayos ba si Taehang. Tumawa ang kausap niya at sinabing, ganyan talaga ang mga anak. Ngunit idinagdag nito na may kaunti siyang pag-aalala, dahil tila lumambot si Taehang matapos makapasok sa Class A. Nagpatuloy ang usapan ng mga lalaki. Pinagyayabang ang ranggo ni Tahi na panglima sa practical exam, at ikinukumpara ang mga tagumpay ng kanilang mga anak. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang may pumasok sa silid. Si Junmin, humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagdating ng huli. Isa sa mga lalaki ang nagbanggit, na may narinig siyang insidente sa panahon ng pagsusulit, at tinanong kung maayos lang ba si Junmin. Sumagot si Junmin na maayos siya. At buti na lang, mabilis na neresolba ang sitwasyon. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Aba, buti naman. Nag-aalala ako na baka makaapekto iyon. Sa proseso ng pagpili ng kandidato, umupo si Jinmin sa gitna ng pagpupulong ng Parents Association para sa mga first year. May propesyonal na kilos. Diretso niyang tinanong kung maaari na nilang talakayin ang pangunahing paksa. Sinabi ni Jinmin na dahil malapit nang matapos ang unang semestre. Bukod sa final exam, panahon na upang simulan ang paghahanda para sa proseso ng post-admissions. Hinimok niya silang umpisahan na ito. Sabay kuha ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Ipinaliwanag niyang matapos nilang suriin ang mga dokumento, kailangan nilang pumirma. Unang iniabot ni Junmin ang isang dokumento kay Jung Hang, ang ama ni Jung Taehang mula sa Class A, at CEO ng Gravity, ang kumpanyang responsable sa pagdevelop ng Integrated Subjugation Support System at infrastruktura para sa ARC. Sunod niyang ibinigay ang isang dokumento kay Lee Kyung-sok, ang ama ni Lee Soo-jung mula sa Class A, at Vice President ng Dungeon Daily, ang nag-iisang media outlet na sumasaklaw sa subjugation events. Ang pangatlong dokumento ay napunta kay Hwang Chung-soo, ang ama ni Hwang Jian mula sa Class B, at ang nag-iisang branch chief ng Acres Guild, isang nangungunang kumpanya sa pribadong industriya ng mga hunter. Pagkatapos, inabot niya ang isa pang dokumento kay Park Maen, ang ina ni Jeong Chan-hyuk mula sa Class B, at team leader ng Operations Team 2, sa ilalim ng Paranormal Resource Management Association. Sa huli, iniabot niya ang dokumento kay OEM Jung-jin, ang ama ni Won Joseph mula sa Class E, at ministro ng Subjugation Bureau ng South Korea. Hinimok ni Junlin ang lahat na basahin muna ang mga dokumento. At kung may mga tanong sila, malaya silang magtanong. Biglang nagsalita si Jung-hoon. May pangamba sa kanyang boses. Binanggit niya ang nangyaring practical exam. Sinabi niyang narinig niya na natapos ng special admission student ang subjugation mag-isa. Tinanong niya kung may posibilidad ba na mag-apply ang estudyanteng iyon bilang karagdagang kandidato. Napanganga ang lahat sa silid sa gulat. Sumagot si Junmin na hindi pa nagpapakita ng interes si Junwoo sa pagtakbo bilang kandidato. Isang magulang ang nagpahayag ng kumpiyansa na hindi matatalbagan ng kahit sino ang kanilang mga anak, kahit na magdesisyon si Junwoo na lumahok. Gayunpaman, bilang isang guro, sinabi ni Junmin na malaki ang posibilidad na tatakbo si Junwoo, na lalong ikinagulat ng grupo. Dahil dito, seryosong tinanong ni Jung-jin si Chen-lin kung may nakahanda ba siyang hakbang para pigilan ito. Ngunit kampante si Chen-lin. Sinigurado niya sa kanila na wala silang dapat ipag-alala. Ipinangako niya
na mahigpit niyang babantayin ang anumang bagay na may kinalaman sa mga karagdagang kandidato. Muli niyang tiniyak sa grupo na bawat isa sa kanilang mga anak ay makakakuha ng pwesto sa Student Council. Ilang araw ang lumipas, pumasok si Junwoo sa kanyang silid-aralan. Nagulat nang biglang may sumigaw ng kanyang pangalan. Agad siyang pinalibutan ng kanyang mga kaklase. Sabay-sabay na nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan, ang kanyang pagpapagaling, at ang kanyang paglabas sa ospital. Pinuri nila siya, sinabing kung wala siya, malamang na nagkagulo ang huling practical test. Tinanong din nila kung paano niya iyon nagawa, lalo na't wala siyang rehistradong kakayahan. Napakunot noo si Junwoo, hindi alam kung ano ang nangyayari. Napansin niyang may resultang nakapaskil sa board para sa end-of-month evaluation. Pagtingin niya, nakita niya ang kanyang pangalan sa unang pwesto. Nabigla siya, hindi makapaniwala. Patuloy na nag-usap ang kanyang mga kaklase. Hinangaan ang kanyang kakayahan, at binanggit pa na kahit si Chong-hoon ay nagtamo ng matinding pinsala sa laban. Ipinahayag nilang pinagsisisihan nila ang hindi pakikipag-usap sa kanya ng mas maaga, at inimbitahan siyang sumama sa kanila. Ngunit nap-icon si Junwoo, matalim niyang tinapos ang usapan. Sinabi sa kanila na tigilan ang pagpapanggap. Nakilala nila siya, at iwanan siya sa kanyang sarili. Tahimik ang lahat, napuno ng gulat at takot ang silid. Nilapitan niya si Ah-haen, at tinanong ito tungkol sa sitwasyon. Sinabi niyang imposible, na si Junmin ang nagbigay sa kanya ng perpektong score. Inamin ni An, na hindi niya alam ang eksaktong detalye. Ngunit naniniwala siyang hindi minanipula ang mga resulta. Medyo gumaan ang loob ni Junwoo. Nang malaman niyang legit ang mga resulta, tinanong niya kung sinusunod ba niya ang lahat ng kanyang utos. Sinabi ni An na oo, pero inireklamo niya na puro physical training lang ang ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Junwoo na ang lakas at tibay ang pundasyon ng pakikipaglaban, at walang silbi ang kahit anong kasanayan o sandata kung wala kang sapat na lakas upang lumaban ng epektibo. Sumang-ayon si Ah-haen, ngunit pinaalalahanan siya na kailangan din niyang maghanda para sa nalalapit na final exams. Tinanong ni Junwoo kung ano ang format ng finals, kung isa na namang dungeon raid ang magaganap. Ipinaliwanag ni An na binubuo ito ng isang written exam at sparring. Nagtaka si Junwoo kung bakit kailangang maglaban ang mga estudyante sa isa't isa. Ngunit sa huli, nasabi niyang mas madali ito. Isang tao lang ang kailangan niyang talunin. Naguluhan si An, at tinanong kung sino ang tinutukoy niya. Sinabi niyang si Oh Jo-seok. Nagulat siya. Ipinaliwanag ni Junwoo na malamang na isa si Jo-seok sa mga kandidatong preselected ng Parents Association dahil sa posisyon ng kanyang ama bilang ministro ng Subjugation Bureau. Ikinwento niya kung paano nagkaroon sila ng alitan ni Jo-seok na naging dahilan upang si Junmin, ang traidor na guro, ay makagawa ng plano na nagdulot ng kaguluhan. Habang iniimbestigahan nila ang buhay ni Oh Jo-seok, naglahad si Grumin ng isang bagay. Binigyang diin niya na hindi mangyayari ang mga ganitong pangyayari kung wala ang impluwensya ng Parents Association. Tinanong niya kung totoo na ang mga student council members ay pinipili batay sa midterm, monthly, at final exam results. Kinumpirma ito ni Ah-haen. Itinuro ni Junwoo na si Yo Tae-nye o si Yo Tae-nyul ay 2 beses nang nadisiplina at hindi pa nakilahok sa pinakahuling end-of-month evaluation. Ipinunto niya na si Yotian ay halos hindi napasok sa unang round ng pagpili. Idinagdag niya na hanggat nalalampasan ni An si Yotian, may magandang tsansa siyang makapasok sa unang selection. Saglit siyang nanahimik at seryosong tiningnan si Ah-haen. Tingin mo, kulang ka sa kumpiyansa. Napatitig si An, saka nag-alinlangan at pautol na sinabing, susubukan ko. Hindi natuwa si Junwoo. Anong ibig mong sabihin sa susubukan? Dahil dito, malakas na sumigaw si Ah-haen. Magagawa ko. Siguradong magagawa ko. Napangiti si Junwoo. Simula bukas, isasama na natin ang martial arts training sa regimen mo. Sumang-ayon siya, tapos iminungkahi niya na tanungin niya ang mga kaibigan niya kung may alam silang ibang kandidato. Nahihiya, nauutol niyang inamin na wala siyang kaibigan. Tiningnan siya nito ng may awa, na ikinainis niya. Nap-icon siya at sinagot ito,
ipinaalala na wala rin naman siyang kaibigan. Pabirong tinanong nito kung bakit niya naisip na wala siyang kaibigan, sabay iginiit na mayroon siyang washek. Pero bago pa siya makapagsabi ng iba pang pangalan, bigla niyang naalala ang sinabi ng isang tao, na basta buhay pa sila, may paraan pa. Napahinto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Nagtanong ang babae kung anong problema, pero sinabi nitong wala lang at tumingin na lang sa labas ng bintana. Samantala, sa ospital, nakahiga si Jonghyun sa kama, naiinip at hinahanap ang kasamahan niyang mas bata sa kanya. Naisip niyang manood ng kung ano sa YouTube, pero agad niyang naalala ang nawala niyang braso nang tangkain niyang abutin ang kanyang cellphone. Biglang pumasok ang kanyang ama sa kwarto, may dalang basket ng sariwang prutas. Ngumiti si Jonghyun at tinanong kung bakit wala ito sa trabaho. Ipinaliwanag ng ama niya na maaga siyang natapos matapos makipag-usap sa kanyang team leader para makadalaw sa kanya. Tinanong siya ng ama kung kumusta na siya at kung bumubuti na ang pakiramdam niya. Sagot ni Jonghyun, hindi na niya pakiramdam na mamamatay siya anumang oras. Laking ginhawa ng kanyang ama at sinabi nitong naalala niya ang kanyang lolo, na nawalan din ng kanang braso sa isang subjugation. Pero kahit ganoon, hindi ito sumuko at lalo pang naging mas mahusay na hunter. Dagdag pa ng kanyang ama, habang tinuturuang gamitin ang natitirang kaliwang braso, madalas sabihin ng kanyang lolo na, basta buhay pa, may paraan. Tinapos ni Jonghyun ang pangungusap, na ikinatuwa ng kanyang ama. Kinuha nito ang ilang dokumento mula sa kanyang jacket at ipinaliwanag na may lihim siyang inimbestigahan. Iniabot niya ang mga papeles kay Jonghyun at sinabing may ebidensya na siyang nag-uugnay sa Parents Association sa insidenteng nangyari 2 taon na ang nakalilipas. Nagtaka si Jonghyun kung bakit pa niya ipinagpapatuloy ang investigasyong ito. Iginiit ng ama niya na totoo ito ngayon at pinilit siyang basahin ang dokumento. Binanggit ng kanyang ama ang biglaang pagbabago sa orihinal na plano ng pagsusulit isang araw bago nangyari ang insidente. Hinuha niya kung makakahanap sila ng ebidensya ng panunuhol mula sa Parents Association, maaari nila itong pabagsakin. Galit na galit si Jonghyun at pasigaw niyang sinabi sa kanyang ama na tumigil na ito. Ipinaalala niya kung paano ito natanggal sa pulisya dahil sa pagsisiyasat sa Parents Association, at tinanong kung bakit hindi pa ito tumitigil. Sinisi niya ang kanyang ama sa pagkawala ng lahat ng meron sila, sabay tanong kung ano pa ang gusto nitong makuha. Napatahimik ang kanyang ama sa narinig. Habang sinusubukan siyang kalmayan, tumalikod si Jonghyun at naglakad palayo. Sinabi niyang panahon na para tanggapin ang realidad. Idiniin niyang kahit anong gawin nila, hindi nila kayang pabagsakin ang Parents Association, tulad ng hindi na rin siya kailanman magiging hunter muli. Sinubukan ng kanyang ama na gamitin muli ang alaala ng kanyang lolo para patatagin siya, pero nagmakaawa si Jonghyun na tigilan na ito. Tinanong niya kung sino pa ba ang maniniwala sa kwentong mahigit 40 taon na ang tanda, bago siya tuluyang lumabas ng kwarto, iniwan ang kanyang ama na mag-isa. Kinabukasan sa Hunter Academy, tinanong ni Junwoo ang kanyang mga tauhan kung may nahanap na silang impormasyon. Sumagot ang chubby na lalaki na wala silang napansin na kakaiba sa Class C o D, sa ngayon. Tinanong naman ni Junwoo ang tungkol sa iba pang klase. Nahihiyang umamin ang chubby na lalaki na mahirap makipagtanong ng direkta sa mga estudyante sa Class A at B. Habang sinusubukang alamin kung sino ang mga posibleng tatakbo sa Student Council, nagsimula ng magduda si Junwoo sa kakayahan ng kanyang mga tauhan. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang pitaka, pinuri ang kanilang pagsisikap, at inabot sa kanila ang kaunting pera. Sinabi niyang ipang-liber nila ito sa sarili nila at sa kanilang mga kaibigan. Nag-alangan ang chubby na lalaki at sinabing hindi na kailangan, pero iginiit ni Junwoo na tanggapin nila ito ng may pasasalamat kapag may inaalok ang isang nakatatanda. Habang tinatanggap ng chubby na lalaki ang pera at nagpapasalamat, napansin nilang ito ay 1,001 won lang. Sinabi ni Junwoo na huwag silang ma-pressure. Idinagdag pa niya na sapat na kung makakabili sila ng merienda ng magkakasama. Habang papalayo ang tatlo, nakatingin sila sa perang 1,001 won, litong-lito. Pinagmamasdan sila ni Junwoo ng may pagmamalaki, naaalala ang kanyang kabataan, noong ang 1,001 won ay parang kayamanan sa kanya. Pinagpag niya ang nostalgia at nagdesisyong mag-focus sa kung ano ang kaya niyang gawin, talunin si Joseph sa final exam.
Para sa written portion, umaasa na lang siya na nag-aral ng mabuti si Ian. Alam niyang ang sparring test ang mas mahalaga, dahil dito niya kailangang palakihin ang agwat sa kalaban. Habang kalmadong naglalakad sa pasilyo, inamin ni Junwoo sa sarili na nakakaawa ang kakayahan ni Josek, pero pinaalalahanan niya ang sarili na dapat siyang maging handa sa kahit anong mangyari, lalo na't mahirap hulaan ang galaw ng Parents Association. Alam din niyang mahirap makahanap ng tamang lugar para sa training. Kung hihingi siya ng tulong kay Wooshek, baka lang nilang mahuli ng hindi dapat. Naputol ang kanyang iniisip nang may tumawag sa kanya. Pagdilat niya, nakita niyang kamakaway si Yonghyun ng masigla. Bumati si Yonghyun, sinabing nakakagulat ang muling pagkikita nila. Tinanong siya ni Junwoo kung na-discharge na ito, pero sagot ni Yonghyun, dumalaw lang siya para ayusin ang ilang bagay sa faculty office bago bumalik. Naalala ni Yonghyun na nabanggit noon ni Junwoo na tinutulungan niya si Ahayen, kaya tinanong kung kumusta na iyon. Nahihiyang natawa si Junwoo at iminungkahing pag-usapan nila ito sa mas pribadong lugar. Ilang minuto ang lumipas, nasa exit staircase na sila. Dito ibinahagi ni Junwoo ang kanyang plano. Tinanong siya ni Jonghan kung ito ba'y para sa sparring practice. Kinumpirma rin niya na maraming limitasyon kapag gustong gamitin ng Class E ang gym, limitado ang oras at dami ng pwedeng sumali. Alam ni Junwoo na isa iyon sa dahilan ng kanyang pag-aalala. Kaya nagtanong si Jonghyun kung totoong balak niyang hamunin ang Parents Association. Nagulat si Junwoo sa tanong, kaya tinanong niya kung bakit iyon naisip ni Jonghyun. Ipinaliwanag ni Jonghyun na hindi magiging madali iyon at maaaring malagay pa sila sa panganib. Kalma lang na sumagot si Junwoo, sinabing ganoon din naman dati, pero nakaligtas silang lahat. Kaya makakahanap ulit sila ng paraan. Sumang-ayon si Jonghan, naalala kung paano silang lahat ay nakabalik ng buhay noon. Pero biglang naging seryoso siya nang maalala ang insidenteng nangyari sa dungeon 2 taon na ang nakalipas. Malungkot niyang naisip kung paano kaya nagbago ang lahat kung andoon siya noong panahong iyon. Nalilito, tinanong ni Junwoo kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero umiwas si Jonghan at sinabing wala lang iyon. Binago ang usapan ni Jonghyun at tinanong kung totoo bang wala pang matatag na training place si Junwoo. Nang kumpirmahin ito ni Junwoo, ikinagulat niya nang biglang alukon siya ni Jonghyun na gamitin na lang ang kanyang gym. Samantala, sa counseling room, kaharap ni Junmin si Josek at sinabing siya ngayon ang nasa pinakadelikadong posisyon. Nagulat si Josek at nauutol na tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Junmin. Ipinaliwanag ni Junmin na posibleng tumakbo si Junwoo sa student council. Nayanig si Josek sa narinig. Tinanong niya kung ang tinutukoy ba ni Junmin ay ang special admission student na si Kim Junwoo. Kumpirmadong tumanggo si Junmin, saka tinanong kung alam ba ni Josek na exempted si Junwoo sa evaluation. Nag-deny si Josek at sinabing may narinig siyang chismis pero hindi niya akalaing posible iyon. Isiniwalat ni Junmin na siya mismo ang nakakita kay Junwoo na mag-isang tumalo sa isang green rank boss, isang patunay na hindi ordinaryo ang kanyang kakayahan. Napatahimik si Josek, nanginginig sa takot. Nauutol niyang sinabi na matagal nang nakatakda kung sino ang magiging student council members. Pero ipinaalala ni Junmin na may limitasyon din ang proteksyon mula sa kanyang mga magulang. Binigyang diin niya ang mababang midterm grades ni Jusuk at ang hindi niya pagsali sa end-of-month evaluation. Nagbabala siya na kung magpapatuloy ito, maaaring maungusan siya ni Junwoo sa finals. Frustrated, pasiga na sinabi ni Josek na dapat tiyakin ni Junmin na hindi ito mangyayari. Kalma lang na sumagot si Junmin, sinabing mahalaga ang grades at hindi sila maaaring mapag-iwanan. Dahil dito, nakaramdam ng pagtataksil si Jusuk. Naalala kung paano ipinangako ni Junmin sa admission orientation na siya ang baalang magpapanatili sa kanyang posisyon bilang student council member. Pinakalma siya ni Junmin, sinabing huwag siyang panghinaan ng loob at ipinaalala ang hawak nilang exam papers. Kinumpirma ni Josek na nasa kanya ang mga iyon. Inutusan siya ni Junmin na memoryahin ito ng mabuti at siguraduhing walang makakahalata. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng sparring portion ng finals. Naalala ni Josek ang matinding presensya ni Junwoo at nag-alinlangan sa kanyang tsansa. Pero tiniyak ni Junmin na may plano siya. Kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang coat pocket, isang arc. Ipinaliwanag niya na ito ay isang unregistered arc na may rank B skills. Nagulat si Josek,
alam niyang bihira lang ang mga estudyanteng may ganitong ranggo ng arc. Sinabi ni Junmin na ito ang pinakamababang ranggo ng arc na ginagamit ng mga aktibong hunter at dapat gamitin ito ni Jusuk sa sparring match. Napangisi si Josek, tinawag itong isang total cheat code, at tinanong kung saan ito nakuha ni Junmin. Sinabi ni Junmin na pag-aari ito ng kanyang ama, at naproseso ito bilang arc sa tulong ni Junghun. Naalala ni Josek ang ama ni Junghun na bahagi ng subjugation management team noon, pero mabilis itong itinanggi ni Junghun, sinabing saglit lang siyang nagtrabaho roon. Dagdag pa ni Junmin, may tinawag siyang isang senior para tulungan si Josek na masanay sa bagong skills. Biglang bumukas ang pinto. Nagulat si Josek nang makita kung sino ang pumasok, si Yunche. Hindi makapaniwala si Jusuk na si Yunche mismo ang tutulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Junmin na nag-request siya ng espesyal at inutusan si Jusuk na makinig ng mabuti kay Yunche. Sa loob-loob niya, hindi rin niya inasahang papayag si Yunche. Pero naisip niyang baka naiinis lang ito kay Junwoo dahil sa sobrang kumpiyansa nito. Tumayo si Junmin at sinabing pag-usapan na nila ang training schedule at methods dahil may iba pa siyang aasikasuhin. Bago umalis, tinapik niya si Yunche sa balikat, sabay pakiusap na alagaan ng mabuti si Jusuk. Simple lang ang sagot ni Yunche, oo. Samantala, sa gym, pumailan lang ang tunog ng suntok sa hangin. Si Junwoo, walang tigil sa pag-atake kay Ahayen. Habang sumasagot siya ng lecture, paano gamitin ang espasyo, paano bantayan ang kalaban, paano basahin ang galaw nito, nahihirapan si Ahayen. Halos hindi siya makalaban, halos hindi niya may pagtanggol ang sarili. Nainas siya at sumigaw, pinatigil si Junwoo, sinabing sobra na ito. Tinanong niya kung galit ba ito sa kanya, dahil practice lang naman dapat ito. Pero ipinaalala ni Junwoo na sinabi niyang magiging seryoso ang training. Nap-icon si Ahayen at hinamon siyang turuan siya ng skills, kung ganoon. Napabuntong hininga si Junwoo, sinabi niyang mas mabuting maranasan muna ito mismo ni Ahayen. Pinatanggal niya ang gloves nito. Pinagamit ang skills. Sinabihan siyang lumaban ng parang tunay na laban. Ibinato ni Ahayen ang gloves, pinakawalan ang apoy ng arc niya. At walang pakialam sa magiging resulta, sumugod siya kay Junwoo.